Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Mula nga nang lumutang ang whistleblower na si alias Totoy hinggil sa mga nawawalang sabongero, tuloy-tuloy na at dumadami ang lumalabas na update hinggil sa kaso na ito. Sa ating video ngayon, talakayin natin ang mga bagong detalye tungkol sa mga missing sabongero. Particular na nga ang tungkol sa mga butong na recover sa Taal Lake kung saan sinabi ni Totoy na itinapon nga doon ang mahigit 100 mga sabongero at ibang mga drug lords. Ating ngang isa-isahin ang iba pang mga tao na idinadawit ni alias Totoy. July 8, 2025 nang isiniwalat ni Totoy na isang retired judge ang tumulong sa kampo ni Atong Ang para maayos ang iba't ibang mga kaso na kinabibilangan ng gaming tycoon. Ayon kay Totoy, ang parehong judge ang tumulong sa kanya at sa 5 pang mga sospek sa kanilang kaso laban nga sa mga nawawalang sabongero. Sinabi din ni Totoy na mismong si Atong Ang nagsabi sa kanya tungkol sa partisipasyon ng ex-judge na ito at inutusan pa nga siya ni Atong Ang na personal na magpasalamat sa ex-judge para sa pagtulong nito sa kanila na makalaya. Malalim umano ang impluwensya ng ex-judge sa hidikatura sapagkat matagal na umano itong judge. Nangako naman ang Supreme Court na iimbestigahan nila ang mga tiwaling West na naging kasabwat sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon nga kay alias Totoy, ang judge na kanyang tinutukoy ay ang Philippine Charity Sweepstakes Office Chairperson at retired Regional Trial Court Judge na si Felix Reyes. May 2025 nga nang na-appoint si retired Judge Reyes bilang PCSO Chairman, subalit 2022 pa siya board member ng ahensya. Bago iyon, naging presiding judge o acting judge din si retired Reyes sa Regional Trial Court sa Taguig, Lipa, Calamba at Marikina mula 2006 hanggang 2021. Humingi nga si Totoy ng pasensya na idinawit pa niya ang pangalan ni retired Judge Reyes. Nagawa lamang daw iyon umano ni Totoy para sa kanyang kaligtasan at sa kaligtasan ng kanyang buong pamilya. At nang araw din na ito, sinabi ni Totoy na ang iba pang sangkot sa pagkawalan ng mga sabongero ay may parehong tattoo katulad ng sa kanya. Ipinakita nga ni Totoy ang naturang tattoo na nasa kanyang likod sa bandang bat. Ang tattoo ay simbolo ni Saint Michael Archangel at mayroon daw 20 mga katao ang may kaparehong tattoo. Nagpatattoo daw noon sila Totoy bilang tanda ng kanilang samahan. Ipinakita din ni Totoy ang larawan ng isang pulis na tinakpan nga ang tattoo para hindi siya madamay sa mga kaso ng mga nawawalang sabongero. May lumutang naman na posibleng isa pang witness sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ito ay ang councilor ng Calamba City na si Arvin. Lumutang si Arvin matapos sabihin ni alias Totoy ang tungkol sa tangkang pagpatay sa kanya 4 na taon na ang nakakalipas. June 29, 2021, habang si Arvin ay chairman pa lamang noon, siya ay inambush sa Calamba, Laguna. Himala namang nakaligtas si Arvin mula sa 200 na mga bala na tumama sa kanyang kotse at himala nga na ni isang bala ay walang tumama sa kanya. Puro galos lamang ang tinamo ni Arvin mula sa mga nabasag na salamin sa kanyang kotse. Posible nga umano na iniwan na siya ng mga gunman dahil inakala na siya ay patay na dahil nga sa dami ng tama na baril na kanilang ginawa. Ayon kay Arvin na dati ding pulis, 2 million pesos ang binayad umano ni Atong Ang para siya ay ipapatay. Pinaghihinalaan kasi siya ni Atong Ang na hawak daw niya ang isang grupo na nandadaya ng sabong kaya gusto siyang ipapatay. Inamin naman ni Arvin na dati siyang master agent ng isabong ni Atong Ang nang siya ay inambush. At ang 2008 naman nang paulanan din si Arvin ng halos 100 bala. Nung una, wala daw naging police report ang pananambang kay Arvin ng taong 2021. At tanging sa media lamang umano lumabas ang nangyari. Ngunit matapos umano niyang magreklamo sa DILG, tsaka lamang nagkaroon ng investigasyon ang kaso. Narinig ni Arvin mula sa kanyang mga kaibigang pulis na siya ay high-value target noon. Hindi naman alam ni Arvin bakit siya naging high-value target. Bakit hindi nagkaroon ng resulta ang investigasyon ang tungkol sa tangkang pagpatay sa kanya? Sa cross-matching ng mga bala, lumalabas na ang baril na ginamit kay Arvin ay ginamit din para i-ambush ang 2 pang ibang mga pulis. Hindi naman natunto ng mga suspect na nagtangkang pumatay kay Arvin. Hinala niya, kaya siya nilagay sa high-value target ay para sa reward money na matatanggap ng mga pulis na makakapatay sa kanya at bukod doon,
makakatanggap din sila ng pera mula pa sa online sabong. Ayon kay Arvin, may tumawag umano sa kanya para matanggal ang kanyang pangalan sa listahan ng high-value target kapalit ng pera. Pero hindi siya pumatol sa alok sa kanya dahil wala naman siyang pambayad. Ang tangi lang umanong naging problema ni Arvin tungkol sa sabong ay nadawit ang kanyang pangalan dahil sa isang sabongero na nandaya. At ang taong inaakusahan ng daya ay inaanak ni Arvin sa kasal na nanghihingi sa kanya ng tulong matapos magkaproblema sa pitmaster na pagmamay-ari nga ni Atong Ang. Sapagkat si Arvin ay kilala si Atong Ang dahil nakakapunta siya sa farm nito sa Sinaloan. May mga larawan pa nga silang magkasama. Isiniwalat din ni Arvin na hindi lumabas ang report hinggil sa pananambang sa kanya dahil hindi daw ito pinirmahan ng isang mataas na opisyal. Dagdag pa ni Arvin, sa kanyang kaalaman naniniwala siyang pulis ang dumukot sa mga nawawalang sabongero at pulis din ang nagtangkang pumatay sa kanya noon. Kasama nga sa idinawit ni Arvin ang isang police colonel, lieutenant colonel at mga police captain. Handa umano siya na tumayong testigo laban sa mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. 4 na taong ang inantay ni Arvin ang tamang panahon na siya ay lumutang para sa katotohanan. July 9, 2025 naman nang naglabas ng pahayag si retired Judge Reyes hinggil sa akusasyon sa kanya ni Totoy. Itinanggi ng judge ang binibintang sa kanya ni alias Totoy. Inamon niya nga si Totoy na kuyin ang sinasabi niyang kaso ni Atong Ang na siya umano ang nag-ayos. Sinabi din ng retired judge na kung wala naman daw matibay na ebidensya si Totoy laban sa kanya, ay manahimik na lamang daw ito. Dagdag pa niya, rare coincidence naman daw na lumabas ang mga paratang ni Totoy sa kanya, isang araw matapos niyang isumite ang kanyang aplikasyon para maging susunod na ombudsman. Nang araw din na ito, nakipagpulong din si Totoy sa unang pagkakataon kasama ang mga pamilya ng mga nawawalang sabongero kasama ang NGO na Defend Jobs. Pinalakpakan ng mga kaanak ng nawawalang sabongero si Totoy pagpasok niya sa loob ng kwarto. Hiling nga ni Totoy na ipagdasal ang kanyang kaligtasan para makamit nilang lahat ang hustisya sa mga nawawalang sabongero. Nagpasalamat din ang mga pamilya ng mga sabongero kay Totoy para sa kanyang paglantad. Halos hindi nga maharap ni Totoy ang nanay ng isang sabongero na bigla na lamang umiyak. Ayon kay Totoy, nangihina siya kapag may nakikita siyang matatandang umiiyak sa kanyang harapan. Muntik naman magkaroon ng initan sa pagitan ni Totoy at sa kapatid ng isang mga nawawalang sabongero. Tinanong kasi ng babae si Totoy kung naaalala ba nito ang kanyang kapatid. Pakiramdam nga ni Totoy, siya ang sinisisi ng babae sa pagkawala ng kapatid nito. Sinabi nga ni Totoy na nung una ayaw niyang magpunta sa meeting dahil alam niya sa kanya mabubuntong ang galit ng pamilya ng mga nawawalang sabongero. Pero sa huli nagbigay naman ng kapatawaran sa isa't isa si Totoy at ang kapatid ng isang sabongero. Nagpa-interview din si Totoy sa sikat na broadcaster na si Jessica Soho. Sa interview, sinabi niya na nagsimula ang lahat sa grupo ng mga sabongero na pinilaya ng isang manok para mandaya sa laro. Tingin ni Totoy, tila na-addict naman ang grupo ni Atong Ang sa pagpatay sa mga sabongero at wala na silang naging takot. Pag-amin niya, kahit naaantig ang kanyang damdamin sa pinatay ng mga sabongero, wala siyang magawa kundi sumunod kay Atong Ang lalo na at sa farm ni Atong Ang siya nakatira. Nagsimulang magduda umano si Totoy na ipapapatay na siya ni Atong Ang nang narinig niyang nagbiro ito at sinabi ang mga katagang, "Yung katulad ni Dondon, dun ko pinalubog eh." Natakot umano si Totoy na kahit pala pinagkakatiwalaan siya ni Atong Ang, kaya pa din siyang ipapatay ng negosyante. Ilang beses din sinuyo si Totoy ni Atong Ang sa text na sana nga ay maayos pa nila ang kanilang mga gulo. Sinabi pa ni Totoy na malakas ang kanyang loob na lumutang laban kay Atong Ang dahil katotohanan umano ang kanyang mga sinasabi. Ayon din sa kanya, kaya meron siyang mga property at nakapagpatayo ng negosyo ay mula ito sa kita sa pagtatrabaho niya bilang head ng security ni Atong Ang. Idiniin din ni Totoy na hindi siya kumikita sa pagpatay ni Atong Ang sa mga sabongero at hindi siya ang pumatay sa mga ito. Naikwento din ni alias Totoy na binayaran umano ni Atong Ang tatay ni John Claude Inonog, ang isa nga sa mga nawawalang sabongero, ng halos 50 million pesos para ito ay manahimik. Sinabi pa ni Totoy na nasa kanyang poder ang isa sa mga 6 na suspect na wala naman talagang kinalaman sa kaso.
pero isa ito sa mga kinasuhan. July 10, 2025 naman nang sinimulan nga ng mga pulis ang technical site assessment sa palibot ng Taal Lake matapos sabihin nga ng whistleblower na si Totoy na dun itinapon ang labi ng mga sabungero at ang ilang mga drug lord. At sa paglilibot nga ng mga Coast Guard sa lawa sa isang bahaging lang Laurel, Batangas, nakuha nila ang isang sako. Nang buksan nga ang laman nito, maitim na bagay na pinaniniwala ang mga buto ang nasa loob. Napaiyak na nga lamang ang pamilya ng mga sabungero nang natanggap nila ang tawag tungkol sa mga na-recover na buto mula sa Taal Lake. Ayon kay Dr. Raquel Fortun, isang sikat na forensic pathologist, mahirap maglabas ng konklusyon base sa nakita niyang larawan ng mga laman ng sako. Kailangan daw itong dalhin sa laboratorio para i-x-ray. Kapag umano na patunayan na labi ng tao ang mga buto, maaari daw ito ay mga iniwalay-hiwalay na dahil hindi naman kasya ang isang tao sa loob ng maliit na sako. At dahil nga ang mga buto ay kulay itim, hiling niya na sana ay mga burak lamang ito at hindi sunog na buto. Dahil kung buto daw ito, malabo na daw ang magiging resulta ng DNA test. Sa ikalawang araw ng search operation, may nakita na 2 pulang bag ang mga divers mula sa ilalim ng lawa sa bahagi ng Laurel, Batangas. Hindi naman kinumpirma ng Coast Guard ang laman ng mga nasabing bag. Ayon sa kanila, hindi madali ang search operation dahil malalim ang lawa. Maburak at limitado ang kanilang visibility sa ilalim. Samantala sa Pangpang naman ang ilang mga kaanak na mga sabungero ay nagsindi ng mga kandila. Halong excitement, kaba at kalungkutan nga ang nararamdaman ng nag-aantay na mga kaanak na mga nawawalang sabungero. Masaya naman sila na totoo pala ang sinasabi ni Totoy na inihulog umano ang labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. At dahil nga hindi malinaw kung ano ang laman ng mga na-recover sa sako at kinakailangan itong sumailalim sa forensics examination. Kung lalabas na buto ng mga tao ang laman ng sako, ikukumpara ang DNA nito sa mga DNA sample na sinimulan ng kunin mula sa mga kaanak ng mga nawawalan sabungero. Kung hindi man mag-match sa kahit sinong kaanak ng mga sabungero ang mga DNA sa buto, iimbestigahan pa din kung sino ang mga ito dahil kaso pa din ito ng pagpatay. Samantala, idiniin naman ni Totoy na mayroon siyang hawak na mga ebidensya laban kay retired Judge Felix Reyes. Hinamon nga ni Totoy ang retired judge at ang mastermind na si Atong Ang sa isang lie detector test. Para nga daw malaman ng publiko kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Lumabas naman ang sabi-sabi ng mga netizens na planted umano ang mga sako na may lamang mga buto na nakuha sa Taal Lake. Tingin nila, scripted lamang daw ang lahat dahil napakabilis naman matagpuan kaagad ang mga sako sa Taal Lake. May kumakalat din ng mga post na naniniwala silang buto ng hayop ang laman ng sako at hindi buto ng tao. Ayon pa sa ilan, bakit daw ang mga sako ay tila bago nang ito ay kinuha sa Taal Lake. July 12, 2025 sa ikatlong araw ng search and retrieval operation sa Taal Lake, nakuha muli ng mga otoridad ang 2 pang sako. Sa kabuuan, 5 na ang mga na-recover na sako sa lawa na agad nang dinala sa laboratorio. July 14, sa unang pagkakataon, nagpakita na nga sa publiko ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Dumalo si Totoy kasama ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero at justice advocate sa isang meeting sa UP Diliman. Ayon kay Totoy, naglakas loob na siyang magsalita laban kay Atong Ang para sa ipinapakita ng mga taong sumusuporta sa kanya ang kanyang pinaglalaban. Malaki umano ang pasasalamat ni Totoy na siya ay buhay pa at nasa harap ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Pagkatapos noon, nagpunta si Totoy sa NAPOLCOM para formal nang maghain ng affidavit complaint sa 18 pulis na may kinalaman sa pagkidnap at pagpatay sa mga sabungero. Isiniwalat din niya na member din ng Alpha Group si retired General Jonel Estomo at may kinalaman siya sa pagkawala din ng mga sabungero. Si General Jonel ay National Capital Region Police Office Director mula August 2022 hanggang February 2023. Samantala, kinumpirma naman ng PNP Chief na si General Torre na may mga buto ng tao na na-recover sa search operation sa Taal Lake. Bukod sa mga buto ng tao, may mga buto din ng hayop na na-recover.
Pinayuhan naman ni DOJ Secretary Remulla ang publiko na huwag umasang agad-agad na lalabas ang resulta ng search operation sa Taal Lake. Hinggil naman umano sa issue ng tanim buto, sinabi niya na iyon ay kalokohan lamang at troll farm lang umano ang nagpapakalat nito. July 15, 2025 nang sinabi ni Totoy na isang kongresista ang may kinalaman sa mga nawawalang sabungero. At ang tinutukoy ni Totoy ay si Ako Bisaya Representative Sonny Lagon na kumukubra umano ng daan-daang milyong piso kada buwan. Ayon kay Totoy, maraming alam si Lagon dahil miyembro din siya ng Alpha Group na siyang responsable sa pagdukot at pagpatay sa mga missing sabongero. Isa din umano ang lalaki sa malaki ang kinikita sa sabong at isabong. Isa din umano si Lagon sa isa sa mga sumang-ayon na iligpit ang mga sabongero. Ayon sa balita, isa din ito sa mga aktibong miyembro ng Pitmasters at itinanghal pa nga siyang solo champion sa isang event ng sabong. Kasama sa nire-representa ng party list ni Representative Lagon ay ang pagsusulong ng sugal na sabong. Sumagot naman si retired General Jonel Estomo matapos siyang idawit ni Totoy sa kaso. Ayon sa kanyang pahayag, itinatanggi niya na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabongero at may ebidensya siya na maglilinis sa kanyang pangalan. Inihahanda na umano ng kanyang kampo ang ikakaso nila laban kay Totoy para sa paninira nito sa kanyang pagkatao at reputasyon. At nang araw din na ito lumabas ang balita na muling haharap sa korte si Totoy para sa nakabimbing niyang petisyon for bail sa July 22, 2025. Handa naman si Totoy na harapin ang hearing at umasa na magpapakita ang iba pang mga security guard na akusado sa kaso para sila ay magkaharap-harap. Napabalita din ang lalaking nakuna ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM ng isa sa mga nawawalang sabongero ay handa na umanong tumistigo. Nakapag-withdraw ang lalaking ito ng kulang-kulang 30,000 mula sa ATM account ng isa sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay Totoy, tao niya ang lalaking nakuna ng CCTV. Hawak daw niya ito ngayon at ilalabas niya ang kanyang tauhan kapag kailangan na sa investigasyon. Nanawagan naman si Totoy sa iba pa niyang tauhan na lumantad na para magsabi ng katotohanan hinggil sa kaso. Umaasa naman ang pamilya ng mga sabongero na magkakaroon na ng linaw ang kaso. Sa pagpapatuloy nga ng research and retrieval operation, gumamit na ang Coast Guard ng underwater drone para mas mapadali ang paghahanap sa mga labi. Ang underwater drone ay magbibigay ng mas malinaw na larawan at video sa ilalim ng lawa. Kaya din ng drone na ito na kumuha ng mga bagay mula sa tubig na hanggang 10 kilo ang bigat. At July 16, 2025, 91 bone sample na ang natanggap ng forensics ng PNP mula sa na-recover na sako sa Taal Lake. Ayon sa balita, 6 sa mga ito ay posibleng galing sa tao. Sinabi ng PNP na 6 na boto kasi ay nagre-resemble sa hip bone o balakang ng isang tao. At pinaniniwalaan nga ng PNP na pagmamay-ari ang mga boto ng iisang tao lamang. Ayon din sa kanila, mahabang proseso pa ang pagdadaanan para makakuha ng DNA profile. Pinapatuyo muna nila ang mga buto dahil matagal itong nababad sa Taal Lake na may sulfur o asupre. Sinabi ng pamilya ng mga sabongero na kahit isa lamang sa kanila ang mag-match sa mga butong nakuha, ay masaya na sila. Ibig sabihin lamang umano noon, totoo ang sinasabi ni alias Totoy tungkol sa sinapit ng mga nawawalang sabongero. Samantala, bukod sa Taal Lake, sinuyod na din ng mga otoridad ang isang sementeryo sa Laurel, Batangas. Ilang buto na hinihinalang pagmamay-ari ng tao ang nahukay sa sementeryo na pagmamay-ari ng 3 tao. Ayon sa supulterero na naglibing sa mga labi na ilang taon na ang nakakalipas, ang labi ay mga salvage victims na natagpuan sa iba't ibang mga lugar. Dinala nga ang mga buto sa laboratorio para sumailalim sa test. Ayon sa DOJ, ang mga labi ay inilibing ng mga pulis noong taong 2020 dahil hindi na ito kiniklaim ng ninuman. Ina-assume ng DOJ na may kaugnayang ito sa mga nawawalang sabongero. Sinabi pa ng DOJ na isa din sa anggulo na kanilang tinitingnan ay may kaugnayan umano sa EJK o extrajudicial killing sa ilalim ng pamumuno ng termino ni dating Pangulong Duterte ang mga kaso ng mga nawawalang sabongero.
At ayon sa mga balita, ang mga pulis na nasangkot sa EGK noon ay kaparehong pulis na siyang kumidnap at pumatay sa mga sabongero. Sinabi naman ni dating Pangulong Duterte na preposterous o kahibangan ang pagkakadawit sa kanya sa mga missing sabongero ayon kay Vice President Sara Duterte. Nang araw din na ito, naglabas naman ng pahayag si Ako Bisaya Representative Sonny Lagon hinggil sa pagdawit sa kanya ni Totoy sa mga nawawalang sabongero. Itinanggi niya ang malisyosong paratang sa kanya ni Totoy. Ayon sa kanya, siya ay isang lehitimo at law-abiding game fowl breeder mula pa ng taong 1998. Ayon pa sa kanya, ang kanyang pakikilahok sa isabong ay ethical, legal at regulated. Wala din daw siyang dinadaluhang meeting na naglalayong saktan ang sinuman. Itinanggi din niya ang pakikilahok sa mga iligal na aktibidad o pag-uugali na hindi nararapat sa isang pampublikong opisyal gaya niya. Mariin niyang tinanggihan ang sinabi ni Totoy na siya ay illegalist na kongresista. Sa pagkinakahulingang balita, idinawit ng whistleblower na si Totoy sa kaso ang nawawalang mga sabongero, si Attorney Caroline Cruz na isa sa mga legal counsel ni Atong Ang. Si Attorney Caroline ay Executive Director ng Pitmaster Foundation, isang charitable organization sa ilalim ni Atong Ang. Ayon kay Totoy, kasama si Attorney Caroline sa sumang-ayon sa pagkidnap at ipapatay ang mga nandadaya na sabongero. Sa text message naman na ipinadala ni Attorney Caroline sa media, itinanggi niya ang mga paratang ni Totoy. Sinabi pa nga niya na, "It's another day, it's another teleserye." Hindi umano patas para kay Attorney Caroline na dawit lang ng dawit si Totoy ng mga pangalan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Hihintayin na lamang ng kampo ni Attorney Caroline ang mga susunod na script umano ni Totoy bago niya sagutin ang mga alegasyon ng whistleblower. Sa kabuuan, 4 na ang pangalan na idinadawit ni Totoy na miyembro umano ng Alpha Group. Ito ay sina Atong Ang, Gretchen Barreto, Congressman Sonny Lagon at Attorney Caroline. Pero ayon sa DOJ, hindi pa sila opisyal na makapagsasampa ng kaso laban sa mga binanggit na individual ni Totoy hanggat wala pang official affidavit na isinusumite si Totoy. July 17, 2025 naman nang sinabi ng DOJ na may nakuhang labi ng tao sa retrieval operation sa Taal Lake. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!